Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 22 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:28 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito kay Marcolita. Makulit eh. Makulit talaga si Marcolita eh. Pero hindi ko natatalakayin yung mga pinagsasabi niya. Marami na kasing tumatalakay eh. Ang sasagutin ko lang dito o ang title ko po ay sino ba ang humahadlang kay Marcolita upang tuparin ang batas. Yan po sino ba ang humahadlang kay Marcolita upang tuparin niya ang batas? At isama na rin natin dyan si Robin Hood Padilla. Halos parehas lang po sila ng nilalakad. Opo. Ayaw nila ang bending the law. Yan po ayaw nila. Sige. At yan po ang pag-usapan natin. Ang title ko po ay sino ba ang humahadlang sa kanila? O sino ba ang humahadlang kay Marcolita? O sino ba ang nagpapahinto sa kanya para tuparin ang batas? Wala po. Wala po. Ayan, naandyan pala, isinulat ko na, wala po humahadlang sa kanila tuparin ang batas. Ngayon ay, kung maririnig nyo po yung mga salita nila, kung mahina ang pananampalataya mo o halos hindi mo pinag-aaralan yung mga pinaggagawa nila, makukumbinsi ka nila. Kasi tama naman ay gusto nilang tuparin ang batas Ay kaya nga ang tanong ko sa kanila, sino po ang humahadlang sa kanila para tuparin ang batas? Bakit sila umaangal? Hindi. Bakit sila umaangal? Umaangal po sila na dapat daw ganito, dapat ito, ayan po hindi ba? Yan po ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago ako magtuloy ay gusto ko lang pasalamatan si Elenita Isklapler ng Germany. Nag-comment na naman sa kahapon. Ay salamat po sa comment kay Elenita Isklapler ng Germany. Ngayon ay didiretsahin na natin pero akala ko mayroon akong Bible verse na talagang malinaw pero hindi pala, nagkamali ako hindi ko makita kagabi. Galatians 5:7, ito na lang Galatians 5:7, you are running so well. Yan po ang nakasulat. You are running so well. Who has obstructed you from obeying the truth? Yan po pala ang nakasulat. Hinahanap ko yung who is hindering you from following the law. Hindi ko makita Ay ito na nga siguro. Ito na yan. Kasi kahit anong balik-balikan ko sa sa doon sa eSword kasi ang ginagamit ko kung minsan para hanapin ko yung Bible verse. Itatype ko lang yung hinder kasi alam ko hinder dito kasi ang ginamit obstructed. Basahin ko lang muna ulit you are running so well. Mabuti ang ginagawa mo o mabuti ang takbo ng mga gawa mo. Who has obstructed you?
Sino ba, ang nakasulat po ay sino ba ang naghinder sa'yo para i-obey ang batas. Yun po ang pagkaalam ko. Pero dito, obey the truth. At yun nga, truth talaga nakasulat. Pero ayaw ko kung anong version yung nabasa ko dati na from obeying the law. Tinatanong kasi po dito sa Galatians 5:7, sino ang naghihinder sa'yo o sino ang humahadlang sa'yo para tuparin mo ang batas? Ayan po. Ngayon ay sinulat naman ni Paul na maganda ang simulain nila, hindi ba? O maganda ang ginagawa nila, pero nga ay mayroon kasi minsan sa isang pagkakataon o sa ibang tao ay ganyan ayaw nilang sundin ang batas Opo. Ayaw. Pero nga ang talagang totoo niyan ay dapat sundin natin ang batas. Yan ang recommendation. Kaya nga you are running so well. Hindi ba? Ayan. Ngayon, yan ang nilalakad po ni Marcolita. Sundin natin ang batas. Ngayon ay ang tanong ko lang dito ay bakit yung Sosilo ay hindi niya tinupad? Ayan po hindi ba? Gusto niya palang tuparin lahat ang batas. Gusto niyang ipatupad pinakamaliit na batas. O sige, adi tuparin natin. Pero nga ang katanungan ay bakit hindi niya tinupad yung election law, yung SOSI law, na kung saan ay isasaad mo doon sa statement mo sino ang nagbigay sa iyo ng mga donation at magkano ang nagastos mo sa kampanya, sa election campaign. Ay hindi niya ginawa. Hindi ba? Hindi niya ibinigay yung mga donors niya. Bakit ayaw niyang gawin yun? Ang tanong ko nga, sino ang nag-uutos sa kanya para huwag gawin yun? Ayan na po Hindi ba? At masasagutan po natin yan. Masasagutan natin mamaya yan. Ngayon, ito naman po si Marcolita. Punta tayo, ito kay Robin Hood Padilla. Yun nga, si Marcolita, yun nga, hindi niya ibinigay yung mga donors niya, hindi ba? Lumalagpas pa nga yung expenditure niya sa election campaign doon sa asset niya, sa asset o yung mga kayamanan niya, sa salin niya, yung statement of asset and liabilities and network. Hindi ba? 51 million lang ata ang asset daw niya pero ang nagastos niya ay mahigit 100 million sa kampanya. Ay nung tinatanong siya, ay saan nanggaling yung iba? Ay may nag-donate daw. Ay bakit hindi mo inilista? Hindi niya nilista Ngayon, ay punta ngayon tayo dito kay Robin Hood Padilla. Sinusubaybayan ko po itong kaso na ito. Mahilig po kasi akong magbasa o magsubaybay ng mga kaso. Ito po si Robin Hood Padilla, nakabundol po ito Diyan sa Los Angeles, Pampanga. Nakabundol siya ng bindor. Aywan ko kung hindi ko alam kung magtataho o magbabalot. Ay tinakasan niya. Opo. Tinakasan niya. Nabundol niya Tapos, tinakbuhan niya. Ay alam nyo po dyan sa mga bindor may mga asosasyon sila yan magkakakilala sila at saka yung mga kanto kabisado nila yan ay hinabol at pati pulis hinabol yung kotse ni Robin Hood Padilla dyan sa Pampanga, dyan sa Los Angeles, Pampanga. Ngayon, nung binuksan yung kanya, yung likuran ng sasakyan niya, binuksan at chine-check up nga dahil nakabundol siya Nakita doon ang mga
matataas na kalibre na baril at walang mga lisensya. Ayan po, kaya nakulong yan eh. Ngayon, ang tanong ko po, wag na yung mga baril eh, wag na yun eh. Yung nabundol niya, bakit hindi niya tinulungan? Sino ang nagsasabi sa kanya na takasan niya? Ayan po eh. Hindi ba? Valid po ang katanungan ko, hindi ba? Gusto niya pala ipatupad lahat ang batas. Sa ngayon, gusto niya ipatupad lahat ang batas. Bakit yung nabundol niya? Ako nakabundol na ako ng sasakyan lang naman, pero slightly lang. Pero hindi ako tumatakas, binabayaran ko 2 bisis. Diyan sa bandang Novaliches. Nakakuha ako dyan ng jeep, yung pampasahero. Kasi umuulan, bumabagyo eh. Dala-dala ko L300. Ayun, nabundol ko kasi nagbaba bigla sa gilid, ay nasagi ko siya. Hindi ko siya napansin eh. Doon naman sa bandang Tarlac ata yan, dumaan ako ng Tarlac kasi nga hindi makadaan dito sa Pampanga, Lubog eh. Dumaan ako ng Tarlac pa uwi ng Zambales. Ay bagyo din. Ay namatay yung makina ko. Owner naman yung dala-dala ko. Ay binayaran ko din yung jeep. Magkano kako? 500 sabi niya. Sige kako ito. Hindi po ako tumatakbo. Kasi nga ay kailangan nakadisgrasya ka, wag mong takbuhan, Robin Hood Padilla. Ay magbabalot yun, ay ang yaman mo naman, hindi ba? Bayaran mo yung balot. Hindi ba? Dito sa amin, yung anak ng pulis, kasi yung pulis dito sa amin, siguro 25 years ago nangyari na yan eh. Kasabayan ko nga eh, nung nagpapagawa ng owner eh. Nagpagawa din yung pulis ng owner eh. Dito sa bayan namin, sa Zambales, yung anak niya ngayon, kasama yung mga barkada, ginamit yung owner ay hindi pa magaling mag-drive. Nabangga niya yung nagbibinta ng sorbitis. Opo, nabangga niya. Ay binayaran niya yung sorbitis at saka yung karo, yung tulak-tulak na sabi nung may-ari ng sorbitis, sige na, wag niyo na akong bayaran sa pasa o sa doktor o sa gamot. Bayaran niyo na lang kanya itong sorbitis at saka yung gulong-gulong niya yun eh. Ganon. Mababait po yung mga pulis dito. Ayun, binayaran niya. Ang nakabangga ay yung anak niya. Ay hindi nga marunong eh, nagdadrive ng owner eh. Pagliko niya, ay na-shoot siya dun sa kanal eh. Pero nabangga niya yung sorbitis. Hindi po tinakbuhan. Ngayon ito si Robin Hood Padilla, magbabalot lang yan. Mahirap na tao yan eh. Hindi ba? Dapat binayaran mo yung balot. Hindi ba? Ang tanong ko, sino ang nag-uutos sa kanya para takbuhan yan? Sino ang nag-uutos sa kanya para hindi sundin ang batas, yung batas ng trapiko? Kung nakabangga ka, ay asikasuhin mo yan. Hindi ba? Ang una mong tatanungin, kumusta ka na? Ay, nasaktan ka ba? Ganun yan. How are you? Hindi ba? How are you? Ay, ito naman si Robin Hood Padilla, nakakatawa, hindi ba? Magbabalot lang yun eh. Aywan ko lang kung magtataho o magbabalot, basta bindur yan. Alam ko nga yan pinangyarihan eh, kasi nga alam kong sketch niyan eh, kasi nga madalas ako dyan sa Angeles, Pampanga noon.
Madalas ako dyan. Oh. Maraming nabibili dyan yung mga galing ng Air Force Base. Diyan kami bumibili ng mga yung mga second hand na mga gamit. Magaganda dyan. Ngayon ay ito nga ang katanungan ko po kay Marcolita at saka kay Robin Hood Padilla, sino ang nagbabawal sa inyo para sundin nyo ang batas? Bakit hindi nyo sinunod yan? Ha? Pero ngayon, ang gusto nyo mangyari, sundin natin lahat ang batas. Hindi ba? Ayaw nila yung binding the law eh. Pero pinatunayan ko na po yan na wala yan. Walang kwenta. Yang batas na yan. Hindi ka maliligtas dyan. No one is justified. Kahapon ata yun, unong isang araw, binanggit ko na no one is justified by following the law is evident. Hindi ka maliligtas dyan. Kahit na nga na sundin mo na lahat ang batas eh. Sabihin na natin, kaya nilang sundin. Pero in doubt ako ay ito na nga magbabalot lang, tinakbuhan pa. Hindi ba? Si Marcolita naman, susi. Aywan ko, ano ba itong susi? Yung basta ililista mo lahat ang gastos mo sa eleksyon. Hindi niya tinupad. Tapos ngayon magdadadaldal sila. Ay kung mahina-hina po ang karunungan nyo, madadala kayo dyan. Kaya nga ito, nagpipilit ako na yan, sinasabi ko na walang kwenta yan. Yang nilalakan nila. At nagpapasalamat ako dahil nga magagamit ko itong Romans 8 verse 3. Itaas ko lang po ha. Romans 8 verse 3. For what the law was powerless. Hindi ba? For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of a sinful man as an offering for sin. He thus condemned sin in the flesh. Ayan po ang nakasulat. Kaya ko pinili ito, in what the law was powerless. Powerless po ang batas eh. Powerless po yan. Hindi ka maliligtas dyan sa batas na sinasabi ni Marcolita, sundin natin ang batas. Hindi pwedeng i-bend ang batas. Yan po ang nilalakan niya ngayon eh. Ay, labanan niyo po ang Biblia. The law is powerless. Hindi ba? Hindi ka nga maliligtas dyan eh. Kasi nga, inalagay lang yan para sabihin, nagkakasala ka. At yung karampatan na parusa. Kaya isinulat po ang batas. Oops, nagkakasala ka na. Marcolita, nagkakasala ka dahil hindi mo sinudbit ang susi mo. O kulang-kulang ang susi. Hindi ba? Yan po ang pakay ng batas. Para sabihin lang. Pero hindi ka maliligtas dyan. It was weakened by the flesh. Okay. Hindi ba? It was weak. It was powerless. Pero, okay. In my own version. Ito po pero actually, New King Version ito pero, mas maganda. For what the law could not do. Ayan po, hindi ba? Ang batas po, may hindi magagawa. Yung iligtas ka nga o i-justify ka, sundin mo na nga hindi ka pa rin ma-justify yan what the law could not do, ang batas mayroong hindi magagawa kasi sigurado po ito What the law could not do, in that it was weak through the flesh. Ayan po. Kasi yung una ay yung una kasi ay New International Version yan, pero mahirap parang intindihin kaya dinalawak ko na. Pero uulitin ko na naman yan in my own language. For what the law could not do,
in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son. Ayan, hindi kayang gawin ng batas na iligtas ka. Kaya ang ginawa niya, pinadala niya yung kanyang anak, yung bugtong na anak. Ayan po, in the likeness of a simple man, na sa isang nabultuhan, hindi ba? Nabultuhan na siya ay sinful, makasalanan na tao. Ayan po, hindi ba? Siya ay nakita o siya ay nasumpungan na isang makasalanan in the likeness, kahalintulad din ng tao na ganito, na makasalanan, hindi ba? Ay pero wala siyang pagkakasala. Kaya nga likeness lang of a simple man on account of sin. Ay para nga tubusin tayo sa kasalanan He condemned sin in the flesh. Ayun nga yung katawan niya ang ginamit para i-condemn yung flesh. Para yung righteous requirement of the law, yung righteous requirement of the law might be fulfilled in Him. Ayan po Ang linaw po niyan, hindi ba? Ano ang sinasabi ni Marcolita na sundin natin ang batas? Wala nga makakasunod dyan At saka, weak po ang batas o mayroong hindi siya magawa. Tutor nga lang yan Tutor to bring us to righteousness. Para dalhin tayo dun sa righteousness. Ang mas mahalaga po yung righteousness o what is right in the sight of God. Yung po ang mas mahalaga. Pero yung sundin natin ang batas, ay sa totoo lang kayong dalawa ikaw Marcolita at saka si Robin Hood Padilla, sinunod nyo ba ang batas? Hindi Ayan nga ang linaw. Pati nga yung baril, walang lisensya Kaya nabilanggo yan. At binigyan lang yan ng kaunting clemency ni Ramos. Pero pagdating kay complete pardon. Kay Duterte. At ayan na nga, tauhan sila ngayon ni Duterte. Tauhan sila. Yan po in my own version, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son. Hindi kayang gawin kasi ng batas na iligtas ang tao. Hindi. We are keep under a guardian, sabi Guardian. Guardian lang natin yan Ang guardian, kung nakuan mo na, malinis ka na, o napulpil mo na, o nananalig ka na, faith nga we are saved by faith. Hindi iyang aywan ko ito si Marcolita, hindi ba? Sundin ang batas. Actually, kung marinig mo yung mga pastor na magaling magpaliwanag, wala namang kanyang sumusunod sa batas Wala. Pinapaliwanag po yan ng mga pastor. Pinapaliwanag yan. Kaya nga lang ako, hindi ko kayang ipaliwanag Nahirapan akong ipaliwanag Pero yung iba, bibiru-biruin ka pa may sumusunod ba sa inyo sa batas? Ganun ang paliwanag nila Ay hindi ko kaya yun At itong Romans 7 verse 15, ito na talaga ang gagamitin ko para ipakita kila Marcolita at saka kay Robin Hood Padilla na mali sila. Ito Romans 7 verse 15, si Paul po ang sumulat nito. I do not really understand myself. Sabi niya I do not really understand myself. For what I want to do, what is right, sabi niya, but I do not do it. Sabi niya, I do not do it. Instead, I do what I hate. Sabi po ni Paul, instead, I do what I hate. Nangyayari ba yan? Nangyayari po yan.
Iyan nga o sila Marcolita, ang gusto nila ay tuparin lahat ang batas o ipatupad natin ang batas lahat-lahat. Pero hindi naman nila ginagawa. Hindi ba? O, kaya tama po ito eh. Ang sabi po ni Paul, I do not understand my own action. Dito ha. I do not understand my own action. For what I want to do, I could not do. But what I hate, I do. Kung ano yung kinasusuklaman ko, yun ang ginagawa ko. Oh, hindi ba? Kung ito, tuloy-tuloy ko po ito, kaya lang wala na tayong oras eh. Ay, sabi po ni Paul, who will save me from this wicked man that I am? Sabi po ni Paul, sino ang makakapagsagip sa akin dito sa katayuan ko na ganito? Sino ang sasagip sa akin? Sabi ni Paul, thanks be to God. Sabi niya, thanks be to God because He gave us Jesus Christ. Ayan po eh, ang sumagip sa atin ay si Jesus Christ. Hindi po yung batas. Guidelines lang po yan. Parang sino ba dito ang nagbubuhos ng simento? Halimbawa, yung poste, magbubuhos ka, o kaya yung beam, o flooring sa itaas, sa first floor, magbubuhos ka ng flooring. Ang batas po, parang formworks lang. Yung mga kahoy yan na at saka yung lawanit o plywood, formworks, hulmahan. Pag matigas na, pwede nang tinatanggal ang hulmahan. Pag matigas na yung simento. Ganon din po ang batas. Pwedeng tanggalin yan. Pwedeng tanggalin po yung batas. Pero nga, hindi totally matatanggal yan kasi nga mayroong iba na gustong sumunod sa batas daw. Gusto rin nilang sundin ang batas. Pero nga ay nagagamit nga ang batas sa pag-oppress. Ganun sa ginawa nila kay Dilima. Drug lord pala yan, sabi nila ikulong yan. Ay ano ang nakasulat sa batas? Walang bill. Walang bill yan. At pinaburan po ng mga judges. Yung unang judges, guilty rin din yun Guilty po yung, aywan ko kung 6 na judges yun yung mga nag-resign. Guilty yun. Ikinulong nila si Dilima. At yan ngayon ang sinisigil ng Diyos sa kanila. Lahat po yan, kung may 100 yan, sisingilin po yan. Ayan po. Kaya nga, mag-ingat po tayo na yung mga tao nagsasabi na gusto nating sundin ang batas. Wala po, pinaliwanag ko na what the law could not do because it was weakened by the flesh. O kaya, ang batas ay humihina yan dahil nga yung katawan ng tao hindi hindi kaya hindi. Kaya wala din yan Ay, kuwan lang yan, guidelines lang yan. O tutor lang natin yan. Ang nakasulat po sa Biblia talaga, until, naandyan lang yung batas, until the righteousness of God has been revealed. Until lang yun. May hangganan po. Pero nga hindi matatanggal yung hangganan kasi nga may nagpipilit. Ganyan kay Marcolita at saka kay Robin Hood Padilla, sundin natin ang batas. Kaya i-judge sila sa pamamagitan ng batas. Pero yung may faith, yung na-attain na yung righteousness sa pamamagitan ni kay Jesus Christ, ayan po. Yun nga ang nakasulat yung batas, ibinigay lang yan until the righteousness of God has been revealed. Ay, na-reveal na po si Jesus Christ Yun na po ang susundan natin. Nagangalon niya ba si Jesus Christ? Hindi Pumatay ba ng tao si Jesus Christ? Hindi Yun ang sundan natin. Kumplito na po yan. Wala nang, kung nagbabasa kayo ng mga pinaggagawa ni Jesus Christ, hindi ba? Masusundan nyo po yun. Delikado po yan. Yang nilalaka. Kasi nga hypocrisy po yan
O sige po, at hanggang dito na lang po at sobra na ako sa oras pero Sabado naman ngayon ay salamat po sa inyong pakikinig at dalayan ko po sa Panginoon. Bago po ako mag-umpisa ay dinadalayan ko po na sana ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. Opo. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.